inform mo na may promo tayo, doble yung products na makukuha nila. Pero minsan, hindi nila alam talaga kung ano yung pinasok nila. Hindi nila alam kung ano yung business na binayaran pala nila. Akala nila barley lang. Okay? Tandaan mo ako kung bakit lang din ako na-activate. Okay? Sa ganitong klaseng negosyo dahil may mentor na nangulit sa akin. Sino yon? That is VPI ka. Pinapa-attend niya ako ng training. No? Sabi niya sa akin, may attend ka ng training. Ako naman, ang dami kong excuses. Pero dahil kinulit ako ng aking mentor, no? Eventually, nahiya na lang ako. Sabi ko, sige na nga, attend na ako. Sa dami ko excuses, nahiya na rin ako. And then after that, sabi ko, ay, ang ganda pala. Ang dami kong natututunan. No? Minsan, akala ng iba, ano lang yan, waste of time yung pag-a-attend ng training kasi hataw lang naman ang kailangan natin. That is true. Pero napaka-importante yung sharpening of our saw para mas madali nating magawa yung negosyo at tama nating ginagawa ang business. And ito, no, suot natin ang bigay ni I Am Worldwide, our Crown Diamond coat. Okay? Sino dito ang gusto magkaroon ng ganitong klaseng coat? Type I am! Ayan. Malinaw naman ang aking audio yan kasi nagre-reply kayo. Okay? Ayan. Thank you so much. Ang bilis nyo, no? So, just keep the comments coming as we go along with our training para, syempre, nakakapag-interact din tayo. Okay. Ayan. Okay, ayan. Anyway, pusa ako, meow ng meow sa background. Dahil hindi ko naman pala kayo makikita. Sarili ko lang ang makikita ko. Open natin. Ang tagal ko na hindi nag-zoom na training, lalo na webinar. Medyo nangangapa tayo, no? Pero, ba't kaya naka-gray out yung share sound, no? Okay, ayan. So, with this type of business, dito na po natin na-experience magkaroon ng extraordinary income. Dito natin na-experience makapag-travel sa iba't ibang bansa. At dito natin na-experience magkaroon ng sarili nating mga properties, no? Thank you so much, I Am Worldwide. That is because of our amazing compensation plan. But at the same time, syempre, hindi naman sinabi natin na pagka-join mo sa I Am Worldwide, instant matic ang resulta. Meron siyang proseso, no? But at the same time, napaka-importante, ano yung goal mo? Ano yung target mo? Bakit? Kasi pag ikaw ay nasa I Am Worldwide at wala kang goal, para kang nagbabasketball ng walang ring. Wala kang goal, wala kang target, wala kang points na binibilang, no? So napaka-importante nitong goal setting, lalong-lalo na pagsimula ng buwan. Okay? Start of the month. Ano ba yung mga dapat nating i-go sa buhay natin? Napakarami. Sobrang dami, ayaw mag-load ng slides ko. What is your problem? Okay. Ayan, syempre, ang goal natin, it needs to be SMART. SMART has an acronym. First, specific. Ano ba yung gusto mong makuha sa I Am Worldwide? Kindly type nga. Ano yung mga gusto mong i-achieve? Bakit ka nag-join sa I Am Worldwide? Kasi marami tayong mga members. Sabi nga ni Press, di ba, ang mga members ng I Am Worldwide, 3 types. And we can name it or acronym ng USB. First is to be a user. Dahil lang, user ka ng product. Second, dahil gusto mong magbenta as a seller. And then third, as a builder. No? So, when it comes to user, gusto mo lang talaga sa I Am Worldwide is the product lang to consume. And then as a seller, gusto mong kumita dahil sa pagbebenta. Pero pag nagbe-build ka, medyo mas malaki kasi yung yung kumbaga yung benefits na makukuha mo dito. Kasi syempre, we have 13 ways of earning na pwede mong i-maximize instead of just one. Okay, ang dami, no? Ang daming katulad ko na nangangarap din na nagsimula dito. So, syempre, specific, isulat mo ngayon kung wala ka pang goal, wala kang goal board, wala kang dream board, ngayon pa lang isulat mo na as we go along the training. Okay, ano ba yung mga goals mo? Specific. Dapat anong kotse, anong brand, anong year model. Okay? Kasi napaka-importante nito ng specification kasi baka mamaya pray ka Lord, goal ka ng goal, ibigay nga sa'yo yung goal mo pero hindi naman yung specific na gusto mo. Baka gusto mo magkakotse, ang ibigay sa'yo second hand.
'Diba? Baka gusto mo ng brand new ang ibigay sa'yo, yung old model. Okay, measurable. Of course, dapat ano yan eh, quantity. At ilan yung gusto mo? 'Diba? Gaano kalaki, gaano kadami, gaano karami. Okay? Ayan, napaka-importante and attainable. Siyempre, mahirap naman na gusto mo mag-just for you ka, naka-copper pa lang yung account mo, 'di ba? Mag-upgrade ka muna. 'Yun yung isa sa i-goal mo. No? Wala namang just for you ang copper, wala namang give me 5 ang copper. So napaka-importante ng realistic. Okay? O ito pa, gusto mo ma-hit yung mga free wheels na incentive natin, lalo na yung ongoing na incentive ngayon ni I Am Worldwide, pero first month pa lang, ano mo na-miss mo na yung maintenance. Tapos, wala kang 10 DRs this coming anniversary dahil hindi ka nanguna sa mga tickets. O paano na? Okay? And of course, napaka-importante yung oras. Kailan mo siya ihihit? Kasi pwede ka mag-excited sa kotse, sa lahat ng goals mo, pero kung wala kang deadline, mapapatagal ang pagkuha mo ng resulta. Okay? Ayan, a goal is a dream with a deadline. Napaka-importante ng oras. Okay? So ngayon pa lang, isulat mo na ano yung mga goals mo at kailan mo siya gustong i-hit. Okay? Tandaan mo, kahit ano pa yan, malaki, maliit, simple as upgrade, simple as walang simple naman pagdating sa pangarap eh. Kasi pangarap mo yan eh. 'Di ba? Oh, kung gusto mo mag-upgrade ng cellphone, mag-upgrade ng gadget, gusto mo mabayaran ng tuition fee mo, ayaw mo nang humingi ng baon sa parents mo, sulat mo 'yan. Okay? Napaka-importante na nakasulat, hindi lang sa isip. Okay? Ayan. Sapphire, sabi ni Mentor Gina Villa, rank up and financial freedom. Okay, so meron tayong mga tinatawag na types of goals. So first is the short-term goal. Ito yung mid-term, long-term, and ultimate goal or your deepest why. Okay, pag-usapan muna natin ang iyong mga short-term goals na pwede mong i-hit 1 to 6 months. Actually, less than that pwede pa. So hindi lang material ang pinag-uusapan natin when it comes to goal setting. Napaka-importante yung skills na ide-develop mo kasi mahirap ma-hit yung mga tangible goals mo kung sa skill set bagsak ka. 'Di ba? Sa mga skill set kulang ka. Okay? Ano-ano 'yon? Siyempre yung mga IM5 natin, kailangan marunong ka na mag-prospect by this time, pag i-invite, yung pagiging excellent bridge mo, presenting, closing. Alam mo ba, prospecting, siyempre, paano ka magtoto kung pagpo-prospect pa lang, hindi mo pa magawa? Okay? Ako, nung nagsimula ako, walang nagturo sa akin actually eh. Pagka-join ko, ang alam ko lang, kailangan ko mag-invite. So ako, nag-create ako ng sarili kong script. Paano ako makakapag-prospect, ano yung mga isi-send ko na mga message sa mga prospects ko. O, so sakto, for sure, sa mga, nung time na yon sure ako na sa mga kakilala ko, marami naghahanap ng trabaho. So nag-create lang ako ng text blast. Actually, message blast para i-PPM ko yan sa lahat ng mga kakilala ko. And then from there, kung sino yung mga nag-respond, yun na yung mga isa-set ko ng appointment. Okay? Ayan. Tapos, yung pag invite okay? Yung simple na dati gusto ko i-conquer yung pagiging mahiyain ko. Kasi nga, syempre, paano ka mag invite kung ikaw mismo nahihiya ka na mag-approach, magsalita, at kumausap ng iyong mga prospects. Kasi actually pagdating sa online, madali lang naman eh. Kasi less yung rejection mo. Kasi magsisend ka lang, minsan isi-scene mode ka, pero hindi upfront yung rejection sa'yo. Pero kasi iba kapag personal eh. Diba? Naalala ko, nung tinok pa lang ako, kumbaga nakascan na sa utak ko, parang nakalista na sa utak ko sino yung mai-invitein ko. At isa doon, yung kapitbahay namin. Kasi negosyante, sabi ko, ay may pera to. Kumbaga kung o-offeran ko, kailangan na magustuhan niya, madali na lang sa kanya yung puhunan. So, merong bakery sa kapitbahay namin. Kaya ang goal ko, makausap yung may-ari ng bakery. Okay. So, nag-gather muna ako ng lakas ng loob para lang pumunta doon sa bakery. Kasi hindi ko alam ano sasabihin ko, baka mautal ako. So, nag-practice muna ako sa salamin. Pagdating ko doon sa bakery, wala yung may-ari. Sabi ko, buti na lang. Oh, di ba? Kasi yung kaba ko nawala. Sabi ko,
Buti na lang mamaya hindi ko pa siya makakausap, okey. Anong ginawa ko, bumili na lang muna ako ng candy para hindi naman nakakahiya, pumunta ka sa bakery wala kang ginawa, okey. Tapos after a few hours, nag-gather muna ulit ako ng lakas ng loob, kinausap ko muna yung sarili ko sa salamin. Totoo 'to mga mens ha, okey. May mga ganitong kuwento rin ba kayo? Nag-gather ka muna ng lakas ng loob para pagdating mo dun sa bakery, masabi mo yung dapat mong sabihin, paano ka makakapag-invite. Okay. So pagdating ko dun sa bakery, good news! Andun na yung may-ari. Sabi ko, andito na yung prospect ko, kailangan ko na lang siyang invitein. Okay. Alam niyo kung anong ginawa ko. Oh, 'di ba? Bumili ulit ako ng candy at umuwi. Hindi ko nagawa, grabe yung kaba ko. Kaya napabili na lang ulit ako ng candy. Okay, so kumbaga andiyan yung mga testing the waters, andiyan yung kumbaga ano ka, stepping out of your comfort zone. Kaya sabi ko nung pag-uwi ko naiinis ako sa sarili ko, bakit hindi ko na ginawa, ba't hindi ko na kinausap, 'di ba? Alam mo yon yung mga self-talk mo na maiinis ka sa sarili mo kasi nanghihinayang ka, yun na yung moment, eh. Oh, 'di ba may mga nakaka-relate sa'kin, oh, kasi kaya huwag kayong mag-alala sabi ko nga sa inyo, eh. Kaya yung mga mentors na nakikita mo ngayon na ang galing magsalita, ang galing mag-invite, ang galing mag-present, nagsimula din yan ng wala, eh, okey? Ginoon lang talaga na ma-improve ang sarili because of your, kumbaga kailangan lang naman araw-arawin mo siya, eh. Okey, so, for the third time, okay, ito na nag-gather ulit ako ng strength at pumunta na ako ng bakery. Ano ng ginawa ko? Hindi na ako bumili ng candy. In-invite ko na, okay. Pero na-reject ako, pero okay lang, ang importante nagawa ko siya. Sobrang tandang-tanda ako kasi siyempre 'di ba, 'yan yung mga moments na talagang alam mo magiging kuwento na lang talaga ng buhay mo. Kaya i-gather mo lang yung mga ganyang kuwento mo kasi next time ikaw naman ang magkukuwento. Okay, be an excellent bridge. Alam mo kahit ikaw hindi ka pa marunong mag-present, di ka marunong mag-explain, dahil lang magaling kang mag-bridge, meron akong kakilala na gano'n. Bago pa lang pumunta ng office, lahat na tinuro na niya yung mga sasakyan. Tapos kinuwento na niya do'n sa prospect niya yung background ng mga owners ng mga kotse na yun. Dahil lang sa pagkukuwento, being an excellent bridge, pagdating sa office, ready to pay in na. That is true. Okay? Kaya kailangan nando'n yung excitement mo. Kasi ang hirap naman, 'di ba, magkuwento ka ng pagyaman, 'di ba? I-o-open mo yung utak ng tao para sa bigger opportunities tapos wala kang energy. Oh, 'di ba? And also presentation. Natutunan ko rin iba't ibang presentation sa iba't ibang klase ng tao. Dati fix lang 'yan. Lahat ine-explain ko detailed by detailed kaya umabot ako ng 2 hours sa pagpe-present pa lang, okay. So, natututunan mo din siya eventually and then the closing. Dati hindi rin ako marunong mag-closing after ko magpa-present, after ng IBP, after ng sharing, tinginan na lang kami. Ganda ng business 'no, tara uwi na tayo. Kasi hindi ko na alam, eh. Hindi ko alam paano ko ba siya pagbabayarin, paano ko ba siya ipu-push na mag-avail na ng package. So, iyan yung mga skills na kailangan mong matutunan as early as 6 months. Kasi imagine mo, that is 6 months, half a year. Tapos sabihin mo, isang taon ka na sa IM, hindi ka pa rin marunong mag-closing. 'Di ba? Even pagpo-prospect, pag i-invite, hindi mo pa rin siya ginagawa. Tatagal ang resulta mo dito, tatagal ka sa negosyo na walang nangyayari sa'yo. Kaya napakaimportante mag-set ka ng goal. Hindi puwede na lagi kang nakaasa sa mentor mo. Hindi hindi puwede, hindi magmo-move yung business mo ng gano'n kung lagi kang nakasandal sa ibang tao. Paano 'pag wala siya, eh, di hindi nag-move yung business mo. O dapat mover ka na rin by this time, napakatagal niyan. Hindi mo maa-unlock ang 13 ways of earning kapag hindi ka mover. Rank up, okay? Or upgrade, okay? Pwede kasing nag-start ka sa lower package and that is okay. Yun nga lang, lifetime yung account mo. Kapag hindi mo hinabol yung pag-rank up or even pag-upgrade mo, masa-stuck ka dun sa account mo, lifetime na yan. At kung ano yung marketing plan mo, that will stay until the end of time. Bawal pa naman ang multiple accounts. Bawal ka nang mag-remember or wala tayong membership ulit. Of course, return of investment mo. Kung magkano yung pinuhunan mo, dapat nabawi mo na by this time. Baka pag give me 5 just for you ka, or makapag-upgrade ka ng gadget, no? So, sa panahon naman ngayon, actually, mura na yung mga gadget, eh. Nung mga panahon namin, grabe, kailangan talaga mag-invest ka ng mahal para lang maganda yung kuha mo sa mga pictures mo para makapag-document ka. Ngayon, ang dami ng mura.
Okay? Pero napakaimportante, mabilis din yung gadget mo. Kasi ako nga, naiirita ako minsan kapag nagbubukas ako, tas ang bagal. Naka-iPhone na ako nito ha. Tapos, ano, nababagalan pa ako. Ayoko nung ganun. Kasi, alam mo yun, yung gusto mo na agad mag-reply, gusto mo na agad mag-chat, gusto mo gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, tapos naglo-loading pa. Nako, ayan, kaya kailangan sa atin mabilis. Okay? Phone mo, laptop, or yun nga, magkaroon ka ng ganitong klaseng tool. Actually, medyo less ko naman nagagamit talaga yung laptop ko kasi mas sanay talaga ako sa phone. Pero, 'di ba, may mga bagay na magagawa ka sa laptop mo tulad nito, 'di ba? Yung pag-webinar mo, pag-Zoom meeting mo, mas madali siya kapag meron kang sariling gadget. Elite ranks means bakit ba kailangan ko mag-rank up? Hindi ko pa naman na-max out yung aking account. O paano mo nga siya ma-max out kung hindi ka rank up? Okay? Hindi ibig sabihin na magra-rank up ka dahil kailangan mo na. Mag-rank up ka kasi kailangan mo siya. Ano daw? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? Kailangan mo ko dahil mahal. Ganun ba yun? Basta, mahalaga. Okay? Rank up is the key. Yes, oo. Rank up is the key para sa ating negosyo. Kasi ako, bago ko naman na max out yung diamond ko, na ako eh. Kumbaga, nag-rank up muna ako ng diamond nang hindi pa ako na-max out doon sa ganong klaseng account or limit. Okay? Ayan. So, yung mga mentors natin, simple as ito yung magkaroon ka ng weekly income, yan ang goal ko nung nagsisimula ako, mga mints. Nung nagsa-start ako, kasi nga, full-time ako sa ganitong negosyo, mag-decide na ako na hindi na ako mag-work. Kaya ang sabi ko, hindi pwedeng mazizero ako weekly. Simple as that, napaka-importante na may goal ka. Bakit? Nasiset sa utak mo na hindi ako pwedeng ma-zero linggo-linggo. Kailangan meron akong production. Productive ako, lalong-lalo na full-time ako. So, hindi ibig sabihin na hindi ka full-time, hindi ka dapat productive weekly. Yan yung pinaka-importante na isiset mo sa utak mo. Kaya, alam mo yung cut-off, Tuesday to Monday. So, dapat within that cut-off, nanginginig ka na pag Sabado wala pang laman ng e-wallet mo. 'Di ba? Actually, manginig ka na pag Thursday pa lang wala pang laman ng e-wallet mo eh. 'Di ba? Kasi kailangan mo magtanim para meron kang aanihin. May mga prospect ka na makakausap na next month pa magjo-join, yung iba few weeks pa, yung iba on the spot. Pero kailangan damihan mo yung kakausapin mo para marami ang mag-join sa'yo. Yan yung isa sa mga factor na gawin mong mindset para lumaki ang organization mo. Tandaan mo, if you're going to be a builder, you need to build an organization. Okay? An organization consists of a lot of people. Okay? Hindi pwedeng ikaw lang, tas ikaw lang ulit, ikaw lang ulit. Hindi pwede. Okay? Big organization. So, hindi pwedeng mazizero ka. Paano lalaki yung organization mo kung sa'yo pa lang wala kang direct, kung sa'yo pa lang wala kang production. Okay? Para mag-expand ang business mo, importante, sa'yo pa lang, lumalaki na. Yes, may spillover tayo, pero isang side lang yun. And mostly, ang spill side mo, yun pa yung nagiging strongest mo. Okay? Ayan, ilan ba ang leaders na gusto mong na-add sa organization mo? Okay? Okay lang ba yon? Gawin mo siyang mindset, hindi ako dapat mazi-zero weekly. Saturday na ngayon, may laman na ba ang e-wallet mo? 'Di ba? Dapat hindi ka papayag. Kasi ako, hindi ako pumayag dahil wala akong ibang source of income. Ikaw baka meron ka kasing trabaho, meron kang negosyo. I'm not saying na 'di ba, disadvantage 'yan. Advantage mo na nga 'yan kasi may ibang source of income ka. Kumbaga kumikita ka. Dinadagdag mo pa si I Am Worldwide. Naniniwala ako 'pag sineryoso mo pa 'to, mas malaki ang pwedeng i-produce na income nito compared sa other sources mo. And nothing wrong, 'di ba, if you have other basket. Pero ang point ko dito, nasa IM ka na, maximize mo na. 'Di ba? Itodo mo na rin. Kasi hindi lang ikaw ang kikita dito, marami ka pang matutulungan. Okay? Even ito, yung mga tickets natin, naku, alam ko, ubos na yung ticket, wala na ngang makuhanan. Okay? Pero ano ba kasing naging goal mo nung lumabas yung memo?
Ang goal mo ba, antayin pa na i-package ni I Am Worldwide yung tickets, kaya nagpatumpik-tumpik ka? Hindi pwedeng ganun kasi hindi mo nga alam katulad yan. Hindi mo in-expect. Mauubusan pala ng ticket just 3 days lang. Sino may kasalanan? Si I Am Worldwide. Hindi naman kasalanan ni I Am Worldwide yan dahil tayo naman ang unang in-inform, 'di ba? Basta ang pinakaimportante mag-set ka ng goal kasi kung wala kang goal, wala kang action plan. At wala kang action plan, wala kang productivity. Okay? 'Di ba? Ito pakita ko sa inyo kung anong goal ng mga top mentors nyo, lalong-lalo na nung kami ay nag-Europe. Okay? Pakita ko sa inyo kung anong goal namin everyday ha. Oh. Press. Verse ka. Oh, sige. Dito. Talent po ng mga Pinoy. Wala. Dalawa. Take out kami. Bakit daw wala dyan? Ito. Tignan mo yung mga goal. Michael Kors. Ito, Louis Vuitton. Kita niyo ba kung anong laman ng mga bag namin? Naririnig niyo ba yung video? Hindi yung sayo. Italian leather lang. Italian leather. Pero may Nutella. Nasa sa'yo. Wala. Sa'yo. Bakit ganyan ka? Ba't ang dami mo? Si Prince. Oh! Wala. Louis Vuitton din. Oh! Ayan, di ba? Simple as that. Ang goal namin every morning, makapag-breakfast para makakuha ng Nutella sa breakfast. At yun ang pinampasalubong sa mga leaders. So, di ba? Simple as that. Basta may goal ka, yun ang importante. De, joke lang, no? Kahit pala, nako, baka mamaya ganyan na yung matingin nyo sa mga top mentors nyo. Huwag masyado, pero totoo. Yan yung ginagawa namin para pang pasalubong. Dahil ang dami naming anak. Grabe. Di ba yung magta-travel ka, tapos ang dami mong papasalubungan. Ayan, anyway, we also have what we call midterm goals. Okay? Pwede mong i-hit to 6 months to 1 year. Of course, to level up your skills. This time, hindi ka lang marunong sa personal na goal mo na makapag-produce ka, makapagpa-pay in ka, but also na ma-training mo, ma-mentoran mo. Actually, less than 6 months, dapat goal mo na to Okay? Goal mo na dapat to kasi syempre, hindi naman lalaki ang organization mo nang hindi mo hinahandle mismo ang mga leaders mo, lalong-lalo na yung mga direct mo. Kasi imagine mo, no, ang goal mo dito, yung mga leaders mo maging katulad mo. Sila rin ay makapag-build ng kanilang team. Practical daw, sabi ni Mentor Marnelli. Okay. So, tatagal siya kapag ikaw mismo wala ka pang alam. At kapag ikaw mismo hindi ka pa nagtuturo. Kasi ikaw nga magsaset ng example din para sila rin ang mag-training din sa mga leaders nila. Okay, tandaan mo, duplication is the key. Duplication is the name of the game. Higher ranks. Okay, wag kang mag-enjoy sa current rank mo. Paki-type nga po kung anong rank nyo ngayon, anong elite rank, and how many months or years ka na nandyan sa ganyang rank. Wag mo masyadong i-enjoy. Ang Sapphire suffer na yan. Masyado nang matagal. No? Hindi porket lagi kapag tinatawag ka, ini-intro ka, may rank, elite rank ka na, in-enjoy mo na at na-present success ka na. Ay, thank you so much, Mentor James. Okay, kotse. Actually, less than 6 months, dapat din may kotse ka na. Okay? Kasi sa panahon ngayon, alam mo ba, napakadali na lang maglabas ng kotse. Hindi tulad nung time namin. Ang minimum na kailangan na pera mo sa bangko ay 150 to 200,000 para lang makapaglabas ka. Ngayon, meron low down, meron pang no down. Mag-just for you, give me 5 ka, pwede ka na maglabas ng sasakyan. And car is a tool in your business. Tandaan mo, negosyante ka. Ikaw
ay network marketer. Ikaw ay nasa network marketing business. You are in a business. Kung ikaw ay nasa food business, anong investment mo sa negosyo mo? Kalan, table, kutsara, 'di ba? Magandang location for Instagrammable. Yan yung mga investment mo. Pero dahil ikaw ay nasa IM Worldwide, ano ang investment mo sa business mo? Kotse. Bakit? Tool. Pakitype tool. Okay? This is your tool for you to grow your business. Okay? Kaya may mga nagtatanong, Mens, bakit kailangan ko maglabas ng kotse? Eh, syempre, nandito ka sa ganitong industriya eh. Bakit gusto mo labas ng ibang mag-invest sa ibang mga bagay? Eh, hindi naman yan makakatulong sa business mo. As a business owner, you have to think of how to grow your business. Where will you invest for you to grow your business? 'Di ba? Ang mga negosyante, may mga nag-start ng karinderya. Okay? Karinderya. Nung kumita, nagpa-aircon na. Okay? Nung kumita, nagpalaki ng kanyang pwesto. Nagigets mo, dun niya ini-invest yung pera niya kasi andun yung business niya. Pero dahil nasa network marketing ka, kotse, tool mo to. At the same time, ikaw pa mag-e-enjoy dahil hindi ka na magko-commute. Ang hirap kaya mag-commute. 'Di ba? Pupuntahan mo yung client mo, may pang-grab ka naman, pero hindi all the time may grab. 'Di ba? Minsan mag-aantay ka talaga. At saka yung pinambabayad mo sa grab, pangbayad mo na ng monthly din 'yan. Kotse is a tool in our business. Travel incentives, yung mga incentive na nilalabas, may it be with IM Worldwide, with your team, kasi minsan may mga sub-teams na nagpapa-incentive, i-hit mo rin yan. Ang goal mo, mag-build ka ng RQV mo left and right. Para kung ano man ang ilabas na incentive ng kung sino man, ng mentor mo or ng IM Worldwide, mahihit mo siya. Kailangan ma-build mo yung strong RQB mo na nagpo-produce left and right. Hindi lang kung saan ka magmamatch, kung hindi lang kung saan ka mag-prepare. So umpisa, yes, sige, given, para lang mag-ROI ka. Pero hindi pwedeng nagtatagal ka na nakafocus ka lang kung saan ka mag-prepare. Kasi nami-miss out mo yung mga bigger rewards na merong ma-unlock sa IM Worldwide. Incentive lagi yan, RQB-based yan. Rank, it's always RQB-based. Okay? So, napakalaking nami-miss out mo kapag hindi ka nakakasama sa mga ganito. Okay? Ito like sila Mentor Mylene. Ito yung mentor natin nung galing kaming Fire Up. After ng Fire Up event, grabe, nandun sa likod ng venue namin, nag-e-encode sila kasi end of the month, August 31 yung event namin. Na 10 o'clock, 9 o'clock, nag-e-encode sila dun sa likod para ihabol ang kanilang rank up. Di ba? So, may kasi tayo time na dapat ma-hit mo siya from the first day of the month until end of the month. Pag hindi mo siya na-hit, back to zero next month, ang RQV mo, reset ka ulit. So, since nakabangko ka na, bakit hindi mo pa ito? Maximize mo yung mga moments and times na alam mo, binigyan ka na ni Lord ng RQV para i-hit mo na ang rank ups. And even to be healthy. Okay? Grabe si Mentor Kat, no? Nakikita mo ba yung mga videos niya, yung mga pinagaganon niya, yung mga damit niya, lahat ng mga pinaglumaan. Di ba? From 61 kilos down to 51 kilos. Grabe si Mentor Kat. Napakaganda na, napaka-sexy pa. Okay? Pwede yan din yung maging goal mo. Okay? And of course, the long-term goal. Ano ba yung mga gusto mo? House and lot. Kayang-kaya ibigay ni IM Worldwide yan. Condo, yes, kayang-kaya ibigay ni IM yan. Properties, kung ano man ang pinapangarap, yes. Diba? Lalong-lalo na nandito tayo at lalong-lalo na nakita mo na nagawa ng mga top mentors mo. Ano pang reason para hindi mo rin siya makuha? And ito pa, debt-free. Kaway-kaway sa mga may utang. Ako po ay nag-start din ako ng ganyan before, 'di ba? Hindi naman sinabi na pag nasa ganitong business ka, nasa IM ka, automatic ang time and financial freedom. Kasi bakit? You're still building your business and all business owners are underpaid at the start. Eventually, you will be fairly paid and then you will be overly paid.
Okay? Kaya doon ka maging excited. Kasi sa stages ng network marketing, you will go surpass, 'di ba? At lalagpasan mo talaga ang underpaid stage, no? So siguro at that time dahil nga develop ka pa lang, 'di ba? Siguro naglabas ka ng kotse, of course, meron ka utang. Okay? Meron kang ano, siguro nagkaroon ka ng attrition, medyo na nagkakaroon ka ng ano, ng utang. So mga mens, kahit sino pa 'yan, okay, ang kinauutangan mo, feeling mo ay yung mentor ko naman na hiniraman ko nung ano, ng pera, mayaman naman yun. Hindi naman niya kailangan yung ano ko, yung hiniram kong pera sa kanya. Mga mens, huwag mo kalimutan na yung mga taong hiniraman mo, yung mga taong nilapitan mo, lalong-lalo na kung ang dali ka nilang napautang, huwag mo pahirapan sa pagsingil. Mga mens, responsibility yan. And that is a test of your character. Kung ikaw ay magbabayad or hindi. Lalong-lalo na kung sa maliit pa lang. Kasi tandaan mo part of ano yan building your character. Yung pag-handle mo rin ng pera. Pag-handle mo ng mga utang. Okay? So, siguro may moment ka lang talaga na kinailangan mo, kaya kailangan mo humiram. Pero huwag mo kalimutan yung hiniraman mo. Huwag ka magka-amnesia. 'Di ba? Huwag ka magka-amnesia. Bayaran mo siya. Hindi kailangan na siguro struggle ka ngayon, pero hindi mo kailangan bayaran ng buo. Kung bayaran mo paunti-unti, pakita mo faithful ka. Pakita mo na responsible ka sa taong inutangan mo. 'Di ba? Na hindi mo siya tatakbuhan. O message mo, "Mens, ito lang yung nangyayari sa akin right now, pero weekly po kitang babayaran kahit di malaki." Labas ka weekly para weekly may goal ka. Goal mo, ito ang ano, kitain mo. Para may pambayad ka linggo-linggo. Kasi kung iisipin mo lahat ng responsibility mo, ma-overwhelm ka. Pero kung alam mo, kasi ito yan may mga taong ayaw na ma-stress, ayaw nang buksan yung message ng kinauutangan nila dahil ng naniningil. Mga mens, kahit di mo isin yan, hindi mawawala ang stress mo. Tumatagal lang ang stress mo. Yun ang ginagawa mo. Diba? So, unti-untiin mo. At least, maluwag ka sa isip mo na, alam ko, iba rin kasi pag sinet mo talaga sa mind mo nababayaran ko to. Nauunti-untiin ko to. Kasi na-open din yung opportunities para sa'yo. Para kumita ka at para makapagbayad ka. Kasi kapag lagi mo iniisip, unahin ko to, ay iinin ko muna, i-set aside ko muna to. Nalilimitahan din yung income opportunity mo. Totoo yan. Kasi nga, nakaset lang yung mind mo dito sa etong bayarin lang. Hindi mo tinutodo, hindi mo nilalakihan. Kaya yung pumapasok din sa'yo, limited lang. Tsaka totoo yan, magkusang magbayad. Di kailangan singilin ka. Nagsabi ka kung kailan ka magbabayad Tapos kailangan ka pa i-message, ganon. Anong feeling mo? Kinalimutan din yan ng taong hintangan mo. Hindi. At wag na wag ka magpapakilala dahil sa pera, lalo sa IM. Wag na wag mong gagalawin yung mga pera ng mga mentors, no? Dahil ikaw nag-handle, ikaw nag-handle ng products, ikaw nag-handle ng shipment, meron pinapaubaya sa iyo na pera. Tandaan mo, once na pumasok sa bank account mo yan, hindi mo pera yan. Nasa bank account mo lang. Pero hindi mo dapat gastusin. Diba kasi minsan may mga ganyan nangyayari kaya minsan ang mga tao nani-negative sa ganitong business. Akala nila scam. Pero tao yun ang scam sa kanila, hindi naman yung company. Diba? So, let's all promote networking. Tandaan mo, ang perang pinagkatiwala sa'yo. Diba? Huwag mo gastusin. Sa nakala mo pera mo na Yes, and huwag mong sirain ng tiwala. Kasi sayang. Okay? Kung nangyari man yan before, importante bumawi ka. Pakita mo na nababawi ka. Kasi may mga tao rin naman na nagkakamali. Hindi naman tayo 'di ba, perpektong tao.
Nagkakamali tayo. Pero ang pinaka-importante dito, ano yung gagawin mo dun sa nangyari, dun sa pagkakamali. Okay? Debt-free, napakasarap mga mens na eventually masabi na natin debt-free. At syempre, mangyayari din yun. Lalo na nasa IM tayo. Okay, tandaan mo lahat ng mga negosyante may utang din yan. Yung utang nila, pinang-nenegosyo nila. Kaya okay lang at first. Di ba si Henry C. nga para makapagtayo ng SM, nangungutang din yan. Pero tandaan mo, yun nga, make it count, no? Kung mangungutang ka, isipin mo para sa negosyo mo, para sa growth ng business mo. Huwag ka munang mangutang para sa mga bagay na hindi naman ikakaganda ng negosyo mo. Yun lang yun. Alam mo mga mens, ako kumikita na ako pero ano ko talaga, hindi ako basta pag gusto ko, bibili ako, hindi. Ako nagsha-shopping nga lang ako kapag nasa ibang bansa ako Pero pag dito, hindi ako laman ng mall, hindi ako laman ng ng mga luxury. Kumbaga, hindi porket meron ka, ubusin mo lahat. Diba? Kailangan maging wise ka rin sa pag-handle din ng pera mo. Okay? Isipin mo muna, saan mo i-invest? Okay? Ultimate goal. Ito yung mga different properties na to. Yung mga tipong gusto mong mag-invest, di ba? Kasi ang mga properties naman, nag-appreciate yan O, di ba? Eventually, mangyayari sa'yo yan. Sila Mentor Aryan, makikita mo na lang lagi, magpo-post yan, yung kung iba-ibang titulo ang hawak. And time freedom with financial freedom. Yes, let's all be wise. Tandaan mo, pera ang binibigay sa atin dito. Extraordinary income. Okay? Ayan, katulad na lang, and charities, foundation, maraming mga ganito, di ba? And sometimes, hindi mo naman kailangan, di ba, na kumita ka muna ng sobrang laki para makatulong ka sa ibang tao. Pwedeng-pwede mo siyang gawin habang kumikita ka dito. Pero kung gusto mo talaga, yung talagang todo, why not? Okay? Ito katulad ng ating host for today. Dahil nandun yung mga leaders niya, nasa condo niya right now. At na-invite kami dito at pinakita niya sa amin ang kanyang 2-bedroom condo. Diba? Sabi nga niya, jowa na nga lang daw ang kulang, diba? Ayan, hindi lang yan. Multiple kotse na rin ang meron dyan. Meron pa siyang mga titulo. At pag kita mo ng kwarto nito, parang nasa ongpin. Tama ba yun? Ongpin? Daming gold. Maraming investment na golds. Tapos yung mga luxury items niya na nakuha because of IAM Worldwide, because of the incentives. O, diba? Grabe, no? Congratulations, Mentor NJ. Okay. Ayan, no? Negosyanteng sip-sip. Joke lang. Negosyanteng singkit. And of course, ang ating Mentor JC Yap na nasa Antipolo na nakatira ngayon. Oh, grabe, no? Nakakatuwa tingnan. Kasi nga, ang dami ng mga mentors natin ang naka-afford. Hindi lang sila, ang dami pa. 'Di ba? May mga sariling kondo, may mga nabiling lupa, merong nabiling house and lot. 'Di ba? Nakakatuwa kasi unboxing ni Mentor JC, 'di ba? Na-unbox na. Pero yung tatanggalin mo na yung mga covers, ang sarap, no? Grabe, nakakatuwa. Kaya excited ako makita yan, Mentor JC. In-invite ko na talaga yung sarili ko. Sabi ko sa kanya, pupunta ako dyan. Nang hindi man lang siya nagtatanong. Okay, are you a goal getter or a goal setter? Are you just setting goals or are you getting your goals? Napaka-importante nito Kasi hindi pwedeng gusto mo lang pero hanggang papel lang, hanggang utak lang. Kailangan may execution yan. Paano mo siya i-execute? Okay? For example, ito bigyan ko kayo ng idea paano ka mag-get. Dahil may naset ka na May naset ka na, this time you have to get it. Okay? So, syempre, as I mentioned, measurable ang iyong goal. So, kung kumari, cash ang kailangan mo, or i-convert mo yung goal mo into cash. Gusto mo ng bagong cellphone? Magkano yan? Gusto mo ng bagong sasakyan? Magkano yan? Down payment sa kotse? Magkano yan? So, for example, you need 100,000 cash in 3 months dahil yun ang goal mo. Okay, kailangan mo kumita ng 33,500 per month. Ganun siya kasimple. Okay? You have to divide it per month. And then from per month, divide it per week.
Okay? Kasi anong ginagawa natin? You have to subdivide it until weekly, until daily kung pwede. 'Di ba? Kasi bakit? Kailangan mo malaman ano yung target action plan mo for you to hit that in 3 months. Kasi minsan, dahil, di ba, may tendency tayo na ganito, ang goal ko is 3 months pa. Kaya hahataw ako on my 3rd month. Di ba ganun yung ano natin, nangyayari sa atin. Pero kasi kapag ganun ang mindset mo, ma-overwhelm ka. Kasi kinompress mo yung goal mo in just 1 month. Nang hindi mo binigyan yung time yung sarili mo para makapag-adjust, ang hirap kaya nun. 'Di ba nag-cram ka in just 1 month, na-try mo yung project mo, binigay sa'yo earlier ng SEM, pero ginawa mo siya day before, hindi maganda. Bakit? Kasi hindi ka nakapag-ready, hindi ka nakapag-prepare, hindi mo napaghandaan. So ito, at least bini-breakdown natin siya per week para hindi ka mag-overwhelm for the last week mo kung kailan mo na kailangan yung goal mo. Kaya ang daming hindi nakaka-hit ng kanilang goal kasi nga ito, hindi pa nahi-hit per week. So kung 8,500, 8,300 ang goal mo na income per week, ano dapat ang ma-produce mong pay-in linggo-linggo? So kailangan mo ng isang jade. Sa isang jade pa lang may 20,000 ka na, sobra na yan. O kaya naman, 2 gold. Kasi pag may 2 gold ka, meron kang 3,500, 3,500 may match ka pa. O kaya 4 silvers and 1 box na mabebenta. Okay. So, paano ka naman magkakaroon ng ganitong klaseng pay-ins? Ngayon naman, ang kailangan mo, prospect. Ilang clients ang kailangan mong kausapin for you to produce that type of packages. So, kailangan mo ng 20 to 40 clients per week. Ilan dapat ang kakausapin mo daily? 6 na clients ka dapat per day. 6, mens, ang dami naman. Pag 6 ang client mo per day, marami ang chance mo for pay-ins. And at the same time, pag ganyan karami din ang kinakausap mo per day, ay, sure na sure ako, gagaling ka sa pagko-closing, gagaling ka sa pagpe-present, gagaling ka sa pag-i-invite. Gawin mo ba naman to araw-araw? Ewan ko na lang talaga. Talaga madedevelop ang skills mo and eventually, madali na lang sa'yo ang magpa-pay-in. O eto ha, ayaw mong sundin. 6 clients per day, ang dami naman. 3 na lang muna. O, paano yung kinabukasan? Kailangan din may 6 ka. Gagawin mong 9. Yung 6 nga, hindi mo magawa. Goal mo pa yung 9. 'Di ba? So nakikita mo to, you have the daily goals na hindi ka matutulog hangga't hindi mo siya na-achieve. Minsan parang ay hindi siya achievable, parang ang dami naman nito. Depende sa goal mo 'yan. Kaya nga ang point ikaw ang mag-set eh. Hindi naman kami nagdidikta kung anong goal ang gusto mo eh. Pero mag-goal ka na lang din, lakihan mo na. Huwag naman yung sobrang dali lang, 'di ba? Oh, at the same time, celebrate mo yung mga small wins mo din, no? Kapag naka 6 clients ka, o treat mo yung sarili mo sa kape, mag-Starbucks ka kung gusto mo, di ba? Pero bottom line, i-hit mo to. Bakit? Pag hindi ka nag 6 clients per week, per day, hindi mo ma-achieve yung 20 to 40 clients per week. At pag hindi mo na-achieve yung 20 to 40 clients per week, hindi mo rin ma-achieve yung pay-ins mo per week. Paano pag hindi mo siya na-achieve per week, hindi mo rin ma-achieve yung per month? At pag hindi mo na-achieve yung per month, hindi mo ma-achieve din yung 3 months. Kaya it all boils down to what you do on a daily basis para ma-hit mo yung goal mo. Lalong-lalo na pag kailangan mo. Kunwari, meron na talagang naniningil sa'yo na may utang, o mas malaki yung why mo, may tuition fee na hindi mo maiiwasan. Diba? So, yan yung mga kailangan. O ito naman, Ruby Elite Executive. Ngayon ay September 6. Okay? Gusto mo mag-Ruby for this month of September. September has 30 days and you already have 6 days. Okay? Lampas ka na ng 6 days. Ano ba yung kailangan mo i-produce? Ganyan. So, kailangan mo na siya i-break down. 20,000 paired RQV. 2 sapphires, isa sa left, isa sa right. 5,000 paired RQV per week. Para hindi ka ma-overwhelm sa 20,000 paired RQV, kailangan may 5,000 paired ka. Yan yung goal mo at least per week. O, ilang active leaders ba ang meron ka right now? Kasi hindi pwedeng ma-achieve mo lang yung 20,000 paired na RQV. Kailangan may sapphire ka din na papuproduce, isa sa left and isa sa right. Okay? So, kailangan, andyan yung planning mo, sino yung kakausapin mo right now na sasabay din sa'yo. Hanggat maaari, meron ka kausapin na 2 sa left and right.
Hindi dahil isa lang ang kailangan mo left and right, may isa ka lang candidate left and right. Kasi baka mamaya yung isang candidate pa yan, malaglag pa yan. Biglang in the middle, biglang topakin. I mean, hindi na pala ako mag-hit. O, paano yan? Ikaw go na go ka. Eh, hindi mo naman, alam mo yun, anong makokontrol mo, yung action mo. 'Di ba? So, hangga't maaari, damihan mo yung prospects and candidates mo. Para kung meron ng malaglag, meron ka pa rin candidate. Ayan. And then, ilan yung mga kailangan mo i-produce weekly, and ilan ang kailangan mong clients per week. And ilan ang pwede mong kausapin per day. Okay? Medyo madami, di ba? Pero, kukonti to kapag may leaders ka. Kasi hindi lang ikaw ang kailangan talk, pati yung talk nila, counted na rin sa'yo. Yung pay-ins nila, counted na rin sa'yo. Diba? Kaya napaka-importante yung building stage, yung pagtuturo. Hindi lang ang goal mo dito ay magpa-pay in na magpa-pay in. Kaya nga nado-leverage ka na kapag may ganito eh. Naduduplicate ka na pag may mga training eh. Kasi hindi ikaw nasasayangan ng laway. Nakikinig na lang din sila. Kung ano yung natututunan mo, natututunan din nila. Tapos ayaw mo mag-invite, 'di ba? Ayaw mo mangulit. Yun na lang ang gagawin mo. Mangungulit ka na lang, hindi mo pa gawin. Bakit? What's holding you back? Ay, ako kaya nung nagsa-start ako, yun ang gustong-gusto kong gawin, mangulit sa mga leaders ko kasi ayoko magturo. Kasi hindi ako marunong mag-training dahil nga mahiyain ako. Kaya ang goal ko, kung natututo ako, kailangan sama-sama tayo. Kailangan, hindi lang ako ang laman ng seminar room. Hindi lang ako laman ng training room. Ito pa, webinar pa. Kahit nasaan ka, pwede ka matuto. Next week ba, ipapromise mo sa akin na may kasama kang bagong leader? Na hindi ka papayag sa next week na ikaw lang ulit ang a-attend? Dapat may direct ka na kasama. Hangga't maaari nga, sabay kayong nanonood eh. Para sure na sure ka na nanonood talaga siya. Mga mens ha, ang goal mo dito, maduplicate ka. Ayan, hindi lang dapat once a week. Kasi imaginein mo kung once a week ka lang nag-a-attend ng training at yung leader mo once a week lang din nag-a-attend ng training. 4 weeks lang yon. 4 weeks, tapos in 1 year, 52 times ka lang umattend ng training. Baka hindi ka pa naging consistent ng every Saturday. 52 times! Saan ka dadalhin ng 52 training sa 365 days? Nagigets mo? Bumabagal yung business mo eh. Kaya nga kami, everyday laman kami ng office dati. O hindi pa uso yung online. Ngayon kasi may option ka na eh. Tapos nagtatamad-tamad ka pa. Alam mo, kung marunong ka na, eto ha, kung marunong ka na, okay yan. Pero yung leaders mo hindi pa marunong. I-training mo sila. Okay, 5 mistakes when trying to hit goals. Ano to? Okay, they are waiting to be ready. They are waiting for the perfect time. Mga mens, walang perfect time. Minsan, ibe-bless ka na lang talaga ni Lord. O, katulad yan, last month. Sinong mag-aakala magpapapromo si IM? Eh kung hindi ka ready, ano nangyayari? Hindi mo nilaban. Hindi mo nilaban kasi bakit? Yung mga hindi nagtanim, yun yung mga walang pay-in ng promo. Yung mga nagtanim, ang daming finalo up ng promo. Hindi man lahat nag-join, pero maraming kinausap. Maraming na-follow up. Wala kayong ma-follow up kung wala kang kinausap. Dahil lagi ka nag-aantay. Kailan ang perfect time para i-hit ang goal mo. Mga mens, hindi Diyos ang bababa dito at ibibigay sa'yo yung coaching pinapangarap mo. Hindi si Lord ang bababa at ibibigay sa'yo yung cheque na gusto mo, na pinagpe-pray mo. Nasa atin ang gawa. Time doesn't wait for anyone. Imagine mo, nag-start tayo ng training 7 o'clock. 7 o'clock, pumasok si Mentor NJ. Naging productive ka or hindi, naging 8 p.m. na ngayon. Lumagpas ang 1 oras. Walang inantay. Laging nagmo-move on. Nagmo-move forward. Imaginein mo, September 6 na,
Bare months na ulit! Oh my gosh! 2025 is waving na. Malapit na. Magto 2026 na. Ang bilis ng panahon, no? Maging productive tayo or hindi, may na-unleash kang potential or hindi, or wala, tuloy-tuloy ang oras, tuloy-tuloy ang panahon. Umiyak ka buong araw today, bukas sisikat ulit ng araw. Wala kang kinausap today. May ibang kumakausap. May ibang nagsisipag. Yun yung kailangan mo maintindihan. Hindi tayo iintayin ng oras. Tama, Mentor Corazon. Walang nag-aantay. At manghihinayang ka. At mababurnout ka. Kapag na-realize mo na, 6 months na ako, ay 1 year na pala ako sa IM, ay 3 years na ako. Tapos sabihin mo walang nangyari. Eh, sino ba may kasalanan? Vince, tinodo ko naman eh. Naniniwala ako kung anong tinanim mo, aanihin mo eh. Minsan lang, feeling mo, pagod na pagod ka. Pero, naging productive ka ba? Baka pagod lang, pero hindi productive. Yun nga eh. Hindi pwedeng yung parang ano, di ba kaya importante yung sharpening the saw? Hindi pwedeng pagod ka lang kakaputol. Pero purol naman yung axe mo. Diba? Goes hand in hand. Hataw ng tama ang hataw. Diba? Tsaka, alam mo, wag ka na mag-spend ng time dun sa mga walang kwentang bagay. Yung mga tipong puro negative pa pag-uusapan mo. Hindi nakakatulong sa'yo yan. Diba? Mag-walling ka buong araw at isipin mo lahat ng mga negative na nangyayari sa buhay mo. Anong na-achieve mo? That's the question. Anong na-achieve mo? Time doesn't wait. Diba? Dami ng negative sa labas, huwag ka nang sumabay, huwag ka nang dumagdag. Ikaw ang maging light. Ikaw ang maging source ng positivity. Huwag na ng negativity. Marami na kami niyan. Huwag ka nang dumagdag. Ha? Let's all uplift each other. Kasi alam mo, tandaan mo kung sino mga kung sinong magiging source ng positivity. Bigyan mo lang yung positivity mo sa mga negative. Diba? Huwag na rin i-entertain. Positive mo na lang siya. Kasi bakit? Alam mo yung mga taong hahawaan mo ng positivity. Hindi mo alam. Yung mga taong mapapositive mo, yan ang mag-i-inspire din sa mga future leaders mo na mga nadadown. Tandaan mo, connected din tayo lahat. Kaya yung mga taong natulungan mo, hindi mo alam. Sila ang tutulong, sila ang mang-inspire sa mga next leaders mo. Yes, focus lang tayo sa natin, sa mga goals natin. Ito, they spend all time talking about it instead of doing it. May mga na-meet din ako na ganito. Puro salita. Wala namang gawa. Hindi naman natin ma-achieve yun ng puro salita lang. Diba? Action will equals to result. Hindi naman talk. Hindi puro talk. Okay? Action may not always bring happiness. Diba? Hindi naman masaya lagi humataw. Totoo yun. No? Kung pwede nga lang, hindi ako mag-training ngayon eh. Wala lang kaming bayad. Pwede naman ako na lang, manood na lang ako. Kayo na lang mag-training. Hindi, no? Pero, di ba, masaya din yung feeling na, alam mong, hindi man kayo lahat na-inspire ko, hindi man kayo lahat ay naturuan ko for today. Alam mo naman yung sinasabi ko eh. Pero meron lang ako mga tao na
Alam mo yun, maging reason ka para kumapit sila sa pangarap nila. Masaya ako dun. 'Di ba? Ikaw maging reason ka, yung post mo na, alam mo yun, makapag-inspire sa iba, sa mga nanghihina. Ang sarap kaya ng ganun. Maging source ka ng positivity. Kasi, yun nga, ang dami ng negative. Huwag ka na dumagdag. Yes, trabaho lang to. Lahat naman tinatrabaho eh. They think they know everything. We have to be a student. Ito pa, acne. Pakitype nga acne. Ang dami mong alam. Ikaw na. Ikaw na ang malupit. Okay naman yun. Pero minsan, kailangan pa rin natin mag-humble down and to listen. Lalo na sa mga mentors din natin. No? And dun sa alam mong matututo ka. Alam mo, hindi naman porket kami yung mentor mo, kami yung lagi mong papakinggan eh. Kasi may mga bago na matututunan ka, wisdom na meron sa kanila. 'Di ba? Wisdom na nakuha nila because of all the experiences na nagawa din nila. Okay? So, always lang, aside from us talking, 'di ba? We have to also listen. 'Di ba? Kaya ngayon listen, kapag shuffle mo, equal silent. Kasi kailangan tumahimik ka rin minsan. Tumahimik ka din at makinig ka din. I-shuffle nyo yung silent, o, 'di ba? Pag shuffle mo, listen 'yon. It is what you learn after you know. It's what you learn after you know it all that counts. Ano? It's what you learn after you know. After you know it, all that counts. Basta yun na yun. I-next na lang natin. Okay, they don't stick together. Ako yung gumawa ng PowerPoint no? Pero ako hindi ko rin na-gets yung nilagay ko na quote. Acne. Ikaw, ako pala yun. Okay, they don't stick together. You can do it alone. Be with the positive group. Ito mga mens, napaka-importante yung taong sinasamahan mo. Kasi kung sino yung sinasamahan mo, sino yung lagi mong pinapakinggan, matutulad ka sa mindset nila. Alam mo, wala namang nang uuto sa'yo dito. Wala namang ibang tinuro kung ano din lang din ginawa namin. 'Di ba? May ka rin naman, may utak ka, feeling mo inuuto ka, 'di ba? Kung tingin mo talagang walang mangyayari sa'yo dito, o di sige, go. Hindi mag-explore ka ng ibang options mo. Basta kami, wala kaming sinabi na hindi rin naman namin ginawa. 'Di ba? Paano ako nagkaroon ng ganitong klaseng resulta? It's because of network marketing, because of I Am Worldwide. That's all honesty. Wala naman ako ibang business. And I'm not saying masama magkaroon ng ibang negosyo. I'm just saying na even with this business, 'di ba, hatawin mo 'to, talaga magpo-prosper ka. And then if you want to open up your own business eventually, and then mas marami kang PC, 'di ba? Mas marami kang budget. Kasi kung gusto mong magsimula ng negosyo mo ngayon, o sige, magkano puhunan mo? That's the question. Magkano puhunan mo? Pwede ka mag-start ng magkano? 5,000? 10,000? 50,000? Kung meron kang negosyong alam na magpo-prosper ka ng 50,000, why not? Dito pa lang sa 50,000 mo, pwede ka mag-gold. Mag-refer ka ng 4, may 60,000 ka. Mag-refer ka ulit ng another 4, may 120,000 ka. Kumbaga, pwede mo maging stepping stone si I Am Worldwide for bigger possibilities, bigger dreams na meron ka. Diba? So, kumbaga, platform mo itong negosyo na to. Kaya nga this is a business for everyone. Kaya nga tawag natin is Home of Hope. Kasi gaganda ang health mo, hindi lang sa kalusugan mo, pati sakit sa bulsa. Pati sakit sa bulsa, ma-address ni I Am Worldwide for everyone. So, you can do it alone. Mahirap gawin si I Am Worldwide. Wag mo i-isolate yung grupo mo, wag mo i-isolate yung sarili mo. Diba? Connect ka sa team. Kasi, daming possibility pa na pwede mong gawin, lalong-lalo na pag hindi lang ikaw ang gumagawa.
Find a group of people who challenge and inspire you. Sino ang nag-i-inspire sa'yo? O baka yung tao na yan nagpapa-expire sa'yo. Spend a lot of time with them and it will change your life. Kasi kung sinong lagi mong sinasamahan, yung energy nila nakukuha mo din. And then yung mindset din nila. Kaya ako, ang sinasamahan ko talaga nung nag-start ako, yung mentors ko. Kasi gusto ko makuha yung mindset ba nila, kung paano nila ginagawa yung negosyo. Gusto ko matuto sa kanila. Ganun. Lagi mo samahan yung mga mentors mo. Kasi samahan mo pa lang sila, makikita mo na kung paano sila mag-isip, 'di ba? Maaaral mo na paano sila, alam mo yun, paano ang programming nila. At doon pa lang matututo ka na. Kaya everyday, hangga't maaari everyday ako nung nagsi-start ako, kung nasan yung mentor ko, sama ako. Kahit saling kit-kit lang ako. Okay? They're not measuring their progress, and they're not celebrating every step of the way. Minsan kaya nakaka-burnout kasi 'di ba, gusto mo kumbaga, yun nga celebrate kahit yung mga small wins mo. Yung sinabi ko kanina, o kung na-achieve mo yung 6 clients per day mo, kung gusto mo ng Starbucks, reward mo yung sarili mo. O, deserve mo yan. Huwag ka lang muna mag-reward ng napakalaki sa sarili mo, lalong-lalo na pag alam mo hindi mo deserve. Diba? Sabi ko nga ako kumikita naman ako. Pwede ko bilhin yung mga bagay na gusto ko, pero hindi ko binibili. Diba? Kailangan maging wise ka din. Alam mo naman kung alam mo kung nag-overstep ka na or hindi, 'di ba? You just have to be aware. And of course, malalaman mo rin 'yan if you're surrounding yourself with people, 'di ba, na makakapagturo din 'yan sa iyo. Okay, success is a series of small victories. Yung alam niyo po ba nung nagsa-start ako, pag kunwari na-schedule ako, even IBP, even any speaking engagement, kailangan 1 month pa lang sabihan mo na ako. Para nape-prepare ko yung sarili ko. Ganun na ganun ako. Kasi nga, hindi ako pwede yung on the spot. Kasi hindi natural sa akin ang pagsasalita. Kailangan, ipe-prepare ko yung slide ko 1 month. Kailangan i-ready ko yung, iti-training ko 1 month, ganyan. Ganun ako. So, dumating sa time na dahil nga madalas ko na siyang ginagawa, ang preparation ko na lang, 1 week na lang. Kailangan a week before, nagre-ready na ako. Hindi ako pwede yung agad-agad. Hanggang sa dumating yung time, kahit on the spot na, wala na akong choice. Kasi ilang taon ko na itong ginagawa Diba? Small victories. Kumbaga, kailangan gawin mo yung mga bagay Kailangan harapin mo yung mga bagay na tingin mo, struggle mo. You really have to step out of your comfort zone para nasisimulan mo i-improve yung sarili mo. Diba? I-improve mo yung skills mo, i-improve mo yung mindset mo, i-improve mo yung attitude mo. Even attitude, kailangan mo i-improve dito. Hindi mo pwede sabihin, mataray ka sa labas. Dito, maging mataray ka din. Ay nako, paano yung prospect mo? Tatarayan mo na lang. Diba? Hindi natin sinabi maging plastic ka dito. Diba? Ang point lang, diba, alam mo alam mo naman kung ano yung sinasabi ko. Nagigets mo naman ako. Kunwari, dati hindi ka nag-a-add ng mga friends sa Facebook. Kasi nga, gusto mo private ka na tao. Ngayon, nasa business ka. Hindi naman pwede maging private ka na lang. Ano yun, hindi alam ng mga friends mo, nagbabarley ka. Hindi alam ng mga friends mo, nagbe-business ka. Paano mo sila mai-invite? Kumbaga, you have to adjust. Okay? Ayan. And then the goals, yung habits mo, napaka-importante dito. Ano yung habits na ginagawa mo para ma-achieve mo yung goals mo. It will create your future, tandaan mo mga mins. Kasi every decision that you are making is a step towards your goal. Minsan akala mo lang walang nangyayari, pero meron. Meron talaga. Okay? Tandaan mo, ang habits natin, you can get rid of it. Every day we have a habit. It's na-replace lang. Okay? Siguro yung habit mo dati, mag-binge watching. Ngayon, nung nag-IM ka na, ano nang pinapanood mo? Trainings na. Ano nang ginagawa mo? Nagpo-prospect ka na. Yung 7 p.m. mo dati, time with your family siguro, or kumbaga may sarili kang schedule. Pero ngayon, dahil nasa IM ka, na-replace mo yung habit mo.
So, ang tanong lang dyan, ano yung kine-create mong habit? Is it an action or lack of action? But bottom line, any pa ang piliin mo dyan, it has an equal result. Okay? And are you procrastinating? Naku, mens, ako talagang isa ako sa mga procrastinator din. 'Di ba? Kasi ang hilig natin mamaya na lang. Okay? Ay, mga mens, kung ano yung mga naiisip mo na kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Kasi all these years, dahil sa ang dami kong lesson because of procrastination. Diba yung mga ideas na naisip ko, kaya naman yung mga taong ifa-follow up ko, naalala ko, tapos minamaya ko, hanggang sa nalimutan ko na. Hanggang sa nagulat na lang ako, ayan na, nag-join na sa iba. Sayang. Okay? Ano yung mga bagay na pinrocrastinate mo na nagkaroon ng impact sa business mo? Pwede siguro yung mga pagpapadala mo ng product, yung mga, basta kung ano man yan. 'Di ba? For sure meron at meron kang kwento. Kaya kailangan mo lang matuto. Kasi tandaan mo mga mens, hangga't hindi ka natututo sa lesson na binibigay sa'yo, paulit-ulit kang i-challenge. Paulit-ulit kang magiging struggle mo. Kasi nga, ayaw mong matuto. Kaya si Lord bibigyan ka ng mas malaking palo. Kumbaga parang pinalo ka ng tatay mo. Ayaw mong ayaw mong matuto dun sa palo na mahina papaluin ka ng mas malakas para mas ramdam. At pag hindi pa rin, mas malakas at mas madami. Okay? Yung fear and negative programming na feeling mo hindi mo kaya, hindi para sa'yo to. 'Di ba? Na siguro para sa mga mentors ko lang 'yan. 'Di ba? Yung instead of looking forward ka para sa goal mo, ang nililimitahan mo yung sarili mo. Kasi feeling mo hindi mo deserve. Dahil feeling mo hindi rin to para sa'yo. Mga mins, ni Lord, kung hindi to para sa'yo, wag na wag mong i-negative self-talk ang sarili mo. Kasi kung anong kinakausap mo, anong sinasabi mo sa sarili mo, yun at yun ang nangyayari sa reality mo. Naku, ang tagal kong ganyan. Kasi ko ang baba ng self-confidence ko eh. Kaya feeling ko hindi, alam mo yun, ganyan na ganyan ako before. Pero nung nagsimula ako na i-embrace din na kung ano yung nangyayari sa akin, pwede pang mas malaki, di ba? Unti-unti ko i-open yung mind ko for bigger possibilities, bigger, alam mo yun, bigger result for me. Na-unlock din siya. Di ba? Dati never ko naisip na pwede ako maging top 1. Di ba? Nung nasimulan ko isipin na kaya ko maging top 1. Hindi pa ako top 1 nun. Kaya ko maging top 1. Nangyari din siya. Diba? Hindi naman ako yung may doon. Hindi ako yung may gawa noon. Kumbaga si Lord din ang nag-bless sa akin noon because of my team na meron ako. Pero kumbaga, nauna muna siya sa utak ko. Diba? Kailangan mauna muna siya sa utak mo para mangyari siya sa reality mo. Kasi imposibleng mangyari din yun. Na mangyari sa labas nung wala pang nangyari sa loob. Okay? Yung mga self-worth issues as I mentioned earlier. Tandaan mo pwede mo, yung first picture, pwede mo makita na this is growth, 'di ba? Kasi bakit may nakita ka ng flowers, okay? From leaves to flowers. Pangalawa naman, from leaves to may nag-sprout, 'di ba? May nag-sprout na na maliit. Okay? Growth din 'yan. Pero from leaves to leaves pa lang, parang wala namang nangyari. Pero hindi mo alam, growth din 'yan. Kaya minsan akala mo walang nangyayari sa business mo. Minsan akala mo nag-start ako dito, wala akong pera, ngayon wala pa rin akong pera. Wala naman nangyayari sa akin dito sa IM. Pero hindi mo alam. Lumalalim ka. Hindi mo alam, nababaon ka. 'Di ba? Sabi mo, yun lagi natin sinasabi, malayo ka pa, pero malayo ka na. Malayo ka na. Ba? At yan ang kailangan mo, yung ugat na meron na hindi mo nakikita para maging matibay ka. Para sa mga tatahakin mo at haharapin mong struggles and challenges, ready ka. Hindi ka basta-basta matitibag. Yes, keep going no matter what. O, diba? Sabi nga.
Kaya, yes, siguro financially hindi pa, wala ka pa. Hindi ka part ng millionaire circle, $1 million circle. Pero yung nangyayari sa buhay mo at nangyayari behind that is preparing you for bigger fruits, for bigger results. Yes, malago. Okay, be a person of action. The person that says yes, tell the world and then figure it out, di ba? Kaya nga, every time may goal ka, kailangan sinasabi mo eh. Pag may goal ka, hindi pwedeng ano mo lang, sarilinin mo lang. Ako nung nagsa-start ako, sabi nila, di ba, pag may goal ka daw, sabihin mo sa tao para aware sila. Kasi kapag hindi mo sinabi sa tao at may tendency na hindi mo i-hit, bakit wala namang nakakaalam. Kaya ako tinawagan ko yung classmate ko before. Sabi ko sa kanya, uy, goal ko tong magka-laptop by this time. Pag ganitong time, follow up mo ko. Ask mo ko kung na-hit ko na yung goal ko. Tapos pag hindi, asarin mo ko. Sinabi ko. Ayun, so hanapin mo yung pinakamalakas mang alas ka sa mga kaibigan or kapamilya mo. Yun ang sabihan mo ng goal mo para ma-pressure ka. Yung hindi mo na kailangan sabihin, anuhin ka, kasarin ka. Sa profile picture mo palang nakakabisain mo. Sa ina-upload mong mga products, dun palang inaalas ka na. Makita ka palang, oy, ito na si Barley! Tapos gagayahin pa yung pagbibisain mo, no? Ano, ganito na ba tayo? Di ba? Yung mga pasimpleng asar. Yun ang sabihan mo ng goal mo. Para manggigil ka. Kasi yan yung malakas na magpupush sa'yo. Diba? Great. Oh, a habit of do it now. You have an idea? Do it now. Oh, may gusto kang gawing content? May mga alam ka na pwedeng editing skills mo na nakikita mo online? Do it now. You have to make a call to follow up? Do it now. IBP now. Event now. Get it done. Surround yourself with people that will propel you to act. Mga mens, no? Sabi ko nga, hindi. Minsan kasi, di ba, meron kang biglang maiisip, may maiisip na tao. Hindi mo alam ba't sumagi sa isip mo. Pero minsan, kaya pinasagi ni Lord sa isip mo yan. Kasi, baka nangangailangan yan. Kumbaga, may taong nagpe-pray at baka ikaw yung sagot sa prayer nila. Ano yun, kamustahin mo. I-message mo. I-share mo yung opportunity. Wala namang mawawala eh. Eh kung ayaw, edi wag. Eh kung gusto pala. Baka diamond mo pa yan. Okay, discipline yourself every day. Matatapos na tayo mga mens. Be a person that follows through. Do what you're going to do, what you say you're gonna do. And then focus. Okay, set everything aside for just 60 to 90 days. Actually, ang pag-hit naman ng goal, hindi lang 90 days, but it helps a lot, no? If you will build a habit for 60 to 90 days. Kasi ako, nung nagsimula ako, diba, parang hindi naman ako sanay na pumunta ng Green Hills everyday. Lalo na sa bahay namin, dating Makati, diba? Ngayon Taguig na. Hindi nga ako nagpupunta nun dati eh. Feeling ko ang layo-layo. Pero dahil kaka-araw-araw ko pumunta ng office, feeling ko ang lapit-lapit na. Diba? Nabago yung perspective mo eh. Dahil nga, nabago yung habit mo. Okay? I could be a millionaire but I have to do the laundry. Alam mo yun, yung may kailangan kang gawin pero ang reason mo, ang dami mong kailangan gawin. Kasi maglalaba pa ako kasi gusto ko yung anak ko. Kasi ganito. Ang daming excuses. You can make money and make excuses, but you can never make money while making excuses. Okay? Hanap ka ng mga taong gagawa niyan. Tandaan mo, duplication is the key. Hindi mo kailangan gawin ng lahat ng bagay. Sino yung pwedeng tumulong sa'yo para mas maging productive ang oras mo? Time is very important. Lagi nga, katulad kanina, di ba? Hindi tayo antayin ng oras. Do what is productive. Find a way to leverage. Be consistent. Okay? Ito pa, big event, inviting. Kaya nga importante yung event natin, no? Sayang kung wala kang ticket.
Wala kang ticket, bumili ka na lang ng mga nag-scalper. Yaan mo na. Ang importante, maka-attend ka. Kasi uso yan talaga pag event eh. And hindi naman makokontrol ni IM yan. Ano yan, may message lahat ni press. Yung mga nagbebenta. Wala kang magagawa dyan. Alam mo, dahil suki kami ng mga concert, normal yun. And syempre, hindi ko sinabi na normal, okay siya. I'm not saying it's okay, but we don't have any control about it. Dati, nanood kami ng Blackpink. Ang ticket, 19,000. VIP. Standing. Alam mo, magkano namin binili? Nabili namin ng 65,000 pesos. Each. Grabe, no? Ang laki ng pinatong. Pero may bumili. Not just one, but 4. 4 kami bumili. Ako si mentor, Ma'am Mitch, mentor Michelle Santos, sila Press at si GM. 4 kami nanood ng Blackpink. Ang mahal na nga ng binayad namin, nakatayo pa kami doon. Standing eh. Hindi kami makaihi, hindi kami makakain, hindi maka-CR, makainom, makabili sa labas. Bakit? Pag umalis ka dun sa pwesto mo, hindi yan seated eh. Kukunin ng iba. Nasa harap ka na. Ayun, itiniis namin lahat. After nung sakit ng likod ko, gutom na gutom kami, uhaw na uhaw kami. Nagbayad kami ng 65,000. Ganun talaga eh. Wala naman nagbabenta ng 65,000, di ba? Pag-pray mo sila na makakuha ka ng tao na magbebenta sa'yo. Okay? Personal growth. Goal, plan, act, and adjust. Mag-goal ka, magplano ka. Yung kaninang planning na sinasabi ko, and then tao kailangan mo. And then kapag hindi siya nag-work, adjust mo yung action plan. Adjust mo yung plan. Okay? But don't adjust the goal. Okay? Don't adjust the goal. Okay, ayan. And, tandaan mo, where the magic happens is outside of your comfort zone. Okay? Maraming beses kang dito, maging uncomfortable. Yes, that's why, di ba? Out of your comfort zone nga eh. But, that's where the magic happens. That's where growth happens. That's where result happens. Okay? The harder the journey, the stronger you will become. Kasi tandaan mo yung straight path na 'di ba? Yung mga nepo babies, char. Mga anak ng construction contractor. 'Di ba? Hindi, sabi nga nila, 'di ba? Ang mga tao na talagang strong ay yung mga taong may pinagdaanan. Okay, kung bakit ganyan ka-strong ngayon? Because of all the experiences na nangyari sa buhay mo. Okay? Kaya hangga't maaari din kapag may anak ka, 'di ba? Huwag mo rin bigay lahat. Kasi hindi mo sila tinuturuan maging matatag sa buhay. Kasi in the future, it's it's going to be a challenge, 'di ba? Kasi hindi naman lahat, hindi everyday maganda ang buhay. Paano mo sila ire-ready sa future? 'Di ba? Kaya, ayun lang. Ayun lang. And of course, ang ating mga mentors, 'di ba, na talagang nag-excel sa ating negosyo. 'Di ba? Ito si Mentor Girly na tinurukan ng energy. Parang everyday naka-energy drink. Lagi ang taas ng energy. One of our Diamond Elite Executive. Ilang months lang ba 'to? Sorry, I forgot, 8 months. 8 months in IAM Worldwide, kumita na siya ng 2 million pesos at na-achieve niya ang diamond rank. Congratulations, Mens, di ba? Deserve na deserve din ng tao na to kasi nga sobrang sipag. And hindi lang siya kundi leaders din under her organization. At ang dami pa. Hindi porket hindi ko kayo na-mention dito ibig sabihin hindi ka nagpa-perform, no? So, congratulations sa ating lahat kasi alam ko nilalaban mo. Importante, the fact na nandito ka at nilalaban mo ang ating negosyo. Diba? Panalong-panalo ka dito.
And of course, anong goal mo? Mapasama ka sa top 20 ng IM Worldwide kasi hindi mo alam kung ano yung mga perks na pwedeng ibigay sa'yo. Last time lang, di ba? Nasa GMA Gala ang ating mga mentors kasama ang mga GMA and iba't ibang celebrities. Okay? With our brand ambassador sila, Heart Evangelista, sino nga yun? Si Marian Rivera and si Alden Richards, and na-meet nila yung ibang mga celebrities. Nakakatuwa, no? Grabe na papanood mo lang. And this is a big event, no? Lalong-lalo na GMA na lang ang natitirang station. Char, hindi pala. Okay, pero 'di ba? Hindi naman ni-request ng mga mentors nyo yan, pero na-invite tayo sa mga ganitong klaseng event. Hindi lang yan, yung ma-experience natin yung Luxurious Island. Grabe, napanood nyo ba yung mga videos namin, mga mens? Nainggit ba kayo? Kasi na-experience namin mag-aman polo. Isa rin yan sa mga luxurious island means. At the same, kasi bakit? Ano lang yan? Through membership. Tapos, ayan no, may experience natin. Ay, kasama si Mentor Jean Mantala. Napanood nyo ba yung reaction video niya nung nalaman niya kasama din siya? Di ba? Nakakatuwa. So, ang gawin mo, i-goal mo na mag-perform ka, i-goal mo na makasama ka. Sabi nga ni Pres, di ba, ang top earners naman ni IM Worldwide, nagre-reset every year. Okay? Nagre-reset siya. So, hindi ibig sabihin na, ay, matagal na kasi kayo, mens, kaya kayo nandyan. Hindi eh. Kung sino, pwedeng mag-perform ka kaysa sa mas matatagal na, kaya ikaw yung mapasama. Okay? Kaya may chance ka every year na makasama sa mga ganitong klaseng event. At hindi natin sure next time saan naman tayo papatapon ni IM, di ba? Papatapon talaga. And recently din, nakapunta tayo ng South Korea with our top 5 overall top 5 earners. So, hindi natin sure eh. Ano yung mga pag-gimmick pa ni IM Worldwide. Pero sure ako, maraming in store pa para sa atin. Kasi even our owners, they're very excited. And syempre, pag-pray din natin yung mga niluluto ni IM Worldwide. Kasi even ako, excited ako para doon. No? Kailangan lang natin ng mga additional prayers pa. Kahit hindi mo alam kung ano yon. Okay? Pag-pray mo si IM Worldwide, no? Na mapush ang mga next na plans ni IM Worldwide for us. Ako, nakaka-excite. Ako, sabi ko sa'yo. Sabi ko talaga sa'yo. Sabi nga ni Pres since 'di ba? Nakikilala rin tayo eh. Yung kasama namin si Pres dun sa Korea, 'di ba pinapa-visualize niya sa amin eh. Tingnan mo yung mga LED dito, mga LEDs dito sa mall. Imaginein mo no, yung mga artist natin, brand ambassador natin ang nakalagay na diyan, hawak-hawak ang produkto na ino-offer mo din. 'Di ba? Ganyan ka yung mga vision ng ating presidente. And of course, ang ating mga BODs. Tinutulungan talaga nila sa pagaan ang trabaho natin. Yes, South Korea, IBC. Ay, grabe yan. Ang mga OPA. Diba? Okay. Ito pa napakarami ng kumita. Si Mentor Kath, ito yung pinakita niya sa amin nung Fire Up event. Nung March lang. Ang total income lang naman ni Mentor Kath ay 90 million. Grabe. This March lang. Tapos a few months, just last month, ang total income na ni Mentor Kat ay 99.4 million. Hindi pa yan updated. Grabe, sino yung nababaliw dito sa 99 million? Grabe. Sobrang laki ng possibilities na pwedeng mangyari sa'yo dito sa IM Worldwide. Parami pa ang ating mga $1 million circle earner. Yes, actually, few months lang nadagdagan ng almost 10 million. Grabe, nakakatuwa. Exponential growth. Okay, exponential growth ang pwedeng mangyari sa'yo. At ito lang yung nangyari, ito lang din yung mga ginugol ko before. Imagine mo, dati picture lang to. Yung magkaroon ako ng house and lot, magkaroon ako ng cheque na malaki. Yung mga luxury items, travels around the world. Even damit nilagay ko dyan. Kasi dati nanghihiram lang ako ng damit sa ate ko, kahit di niya pa alam. Di ba?
ano lang ako, nagsisneak ako sa kwarto niya at pag wala siya, kinukuha ko yung damit niya at yun yung ginagamit ko. Kasi wala nga akong bagong mga damit. Hindi na ako binibilhan dahil nga ako ay graduate na. Kumbaga, hindi ka na makakahingi, 'di ba? Pwede naman pero I choose not to, 'di ba? So, kumbaga yan yung mga pangarap ko lang din before kasi dati paulit-ulit yung mga damit ko. Yung dating damit ko na puro garterized, wala na-stretch na. Na-experience niyo rin yung gano'n? Sa sobrang lagi mo siyang ginagamit, yung garter ng mga damit mo, ayaw nang bumalik. 'Di ba? Naka-stretch na lang siya. Gano'n. Na-experience niyo rin ba 'yun o ako lang? Baka marami kayong pambili, eh, 'no? Order na lang online. O tingnan mo ano nangyari sa'tin. Nakapag-travel tayo, hindi lang ako kundi yung mother natin 'no, si mommy. Okey, napa-experience natin sa kanya yung ano, yung iba't ibang culture, iba't ibang countries, 'di ba? Kasi siya yung nag-sacrifice para sa family before. Mag-abroad for 13 years sa Saudi. Ang punta niya ng airport para magtrabaho, ngayon ang punta ng airport para magbakasyon, 'di ba? Kasama namin siya last April nung kami ay nag-Europe tour with Team Blast sa Italy, Switzerland, and sa Paris. Okay. Sabi pa niya, oh, nakapunta na daw siya. Oh, 'di ba? Yung nanay mo choosy na ngayon. Ang dami nang napuntahan. Tawag sa akin lagi financier. Magme-message, manghihingi. Oo. Okay, ayan. Ito naman yung mga kotse na na-experience din natin. Ito yung dinadrive ko madalas right now, yung ating Audi Q5, which is an incentive din from I Am Worldwide dahil sa ating free wheels. At imagine mo, yung dating dream board, yung dating nasa, ano tawag dito? Ngayon yung makapal na black and white. Ano tawag dito sa board na to? Tagal ko na kasing di estudyante eh. Pero yan, nasa ano ko lang yan. Nasa dream. Illustration board, thank you so much. Okay, ngayon reality na. O, recently pa, claim natin ang free, ang surprise gift from I Am Worldwide, ang ating luxury item, 'di ba? Binigay lang ni IM yung mga ring, bigay lang din, 'di ba? Ito incentive ko din kay IM, itong watch incentive din. Kaya nga tawin mo lang. Kasi kung ano man yung incentive na ilalabas ni I Am Worldwide, kayang-kaya mong mahit. Okay? From dream board to reality. Okay? At yung house and lot natin, kung nasan tayo right now. Diba? Grabe si IM. If you don't make the time to work on creating the life you want, you'll eventually going to spend a lot of time dealing with a life you don't want. Ngayon pa lang simulan mo na. Para mabago ang iyong future, ang iyong buhay. A goal without a plan is just a wish, and a dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. Yung goal mo, break it into steps to make a plan, and then plan backed by action becomes a reality. Kaya mga mens, naniniwala ako, ang reality natin ay pare-pareho. Okay? Kung nangyari sa akin, nang mangyayari din yan sa'yo. At kung natuto ka tonight, mas matututo ka next week. Dahil hindi ka lang matututo, ma-entertain ka pa. Basta si Mentor Arya ng speaker, tatawa ka na, matatamaan ka, pero para sa'yo. And of course, our Dominate anniversary this coming October 19 sa Mall of Asia Arena. One winner of 8 million pesos and 8 winners of 800,000 pesos. Pero dapat meron kang 10 directs na isasama sa event para manalo ka dito. 'Di ba? So, alam mo na ang dapat mong gawin. Okay? So, mentors, thank you so much for your time and for listening, and hopefully kayo po ay natuto. At next time, let's all see each other at the top. This is Mentor Macy Bulan and I Am Worldwide. Thank you so much. Balik na natin. All right.